Ayan po, dumating na po yung mga pulis. Mabuhay! Yan! Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ngayon po ay paghahardin naman. Totoo po itong paghahardin na walang halong ka-etsyos. Opo, titigin po ako ng mga gamit sa paghahardin po sa labas at sa terrace din po. Mag-aayos din po. Pakikita ko po sa inyo paano po ang madaling pagpatunaw ng yelo na natural. Tara, samahan po ninyo ako. Pupuntahan ko po yung isang shop na nagbebenta po talaga ng mga medyo mura ng mga gardening supplies. Hindi naman po mapapamura, kaya talaga po mura. Bago po tayo bumaya, kwentuhan ko po muna tayo. Kukwentuhan ko po muna kayo. Yan, nawawala na naman ako sa sarili ko. Di pa po nung nakaraan last time, o talaga in English pa, no? Si Rapunzel. Ngayon po si Hansel and Gretel. Opo, sa mga hindi po nakakaalam ng Hansel and Gretel, wag naman kasi puro pagpe-Facebook ang atupagin nyo at kalikutin nyo. May mapupulot kayong araw doon, lalo na doon sa mga bata. Yan. Ito, Pinilakang Lakbay version Hansel and Gretel. Sa isang kagubatan na naman ay merong isang napakagandang bahay. Merong mag-asawang talagang napakaganda at napakagwapo. Siyempre, ang asawang gwapo ay talaga namang kahawig na hawig ni Pinilakan Lakbay sa kagwapuhan, kabangisan, kalakasan ng dating. Gandoon po muna. Sila ay namumuhay ng tahimik. Walang mga tsikadora sa gilid. Walang mga oso o aso na paligid-ligid sa kapaligiran. Dumating ang ilang taon, sila ay nagkaroon ng 2 anak. Napaka-cute talaga naman. Mahusay na sumayaw na parang si Raisa ng Itbulaga. Cha-cha-cha ang kanilang sinasayaw. Talaga namang giliw na giliw ang mag-asawa. Sa panahong yun, nagkasakit ang ina. Nalungkot ang tatay ni Hansel and Gretel. Natural. Sino ba naman hindi malulungkot ng mga ganun, di ba? Mangyari ba naman sa inyo? O continue. Lumipas ang ilang linggo na mayapa ang nanay ni Hansel and Gretel. Nalungkot si Hansel and Gretel. Kaya ang ginagawa nila, namamasyal sila sa gubat, nangunguha ng berries, ng kamote, katulad ni Pinilakan Lakbay na napakasipag talaga. Naku, walang katulad. Naghahardin, tumutulong sa kanilang ama at hindi nanghihingi ng panload para pang ML. Ay hindi, sorry, hindi po yun. Wala po palang signal doon. Yun. Isang araw, masayang masaya si Hansel at si Gretel na nanggaling sa gubat. Dahil nakatsyempo sila ng mga wild berries at patutuyuin para ibenta kay Aling Berta at ilako kay Mang Kanor. Ngunit nagulat sila, ang kanilang ama ay may kasamang isang babae at sinabi sa kanilang bigla, Hansel, Gretel, tara kayo dito mga anak. Siya ang iyong magiging madrasta. O diba? Sosyal ang dating, sabi ng kanilang ama. Napabulong naman si Gretel. Sosyal ba dating yan? Ano ba yan? Yan mukha lang naman nagtitinda ng mga lumang damit niya sa online shop. Ganoon ang sinabi ni Gretel. Sabi naman ni Hansel, napabulong din kay Gretel, hindi naman siya mukhang nagtitinda ng mga lumang damit sa online shop. Mukha nga siya yung tumatambay sa harapan ng tindahan nila Aling Berte. Parang namumukha yung bruhang yan. Sabi ni Hansel, ganoon. Ganoon ang mga tirada ng dalawa. Ino-okray. Sabi
Sabi ng tatay ni Hansel and Gretel, mga anak, wag na kayo magbulungan dyan at magbulong-bulungan ng mga kaetyosan. Magmano kayo sa inyong mga madrasta. Sabi ng mga madrasta, aba, talaga naman palang napakaganda ng iyong mga anak. Siya ba si Hansel at si Gretel? Totoo nga sinasabi mo, manang-mana sa kagwapuhan mo. Manang-mana talaga, napakalakas ng dating na parang sa pinilakan lakbay na kahit saan puntahan ay pinaglilingunan, pinagtitinginan. Ang lakas talaga. Ganun ang sabi ng madrasa. Lumipas ang ilang araw, nagbabago ang ugali ng madrasa at nakikita ni Hansel and Gretel ang totoong kulay ng madrasa. Sabi ng madrasa, Hoy Hansel, bago ka magtungkab ng lupa sa labas ha, pagtimpla mo muna ako ng kape. Pumunta ka doon kay Aling Berta, may tinda doon 3-in-1. Ayoko naman tinitimpla ng mapapait, gusto ko may asukal at may gatas. Pumunta ka doon sa kambingan, doon gusto ko sariwang gatas at pakaluin mo, kailangan sterilize, naiintindihan mo ba sterilize? Naku, talaga kayo mga taga-bundok, hindi nakakaintindi kung ano sterilize. Ganon ang banat ng madrasta. At sinabi naman ng madrasta kay Gretel, o ikaw Gretel, mamaya magdaan mo ako sa kwarto ko ha, hilutin mo yung likod ko, wag ka nang gumamit ng mga bato na pinaiinos mainit na tubig at pamamasaya mo sa likod. Kailangan mo naman sa likod ko, balat ng baboy na pinalalambot. Masahihin mo ka, tanggalin mo yung mga tutsyang sa buko. Wala kayong mga alam talaga. Ang alam nyo lang puro pangharbat, pamimitik sa gubat ng kung ano-ano. Yun, diba? Pag mga ganun mga tirada ng mga madrasa, diba? Naku po, ang sarap ang balusin ng batuta. Hindi. Dumating ang isang araw, nagulat si Hansel at Gretel. Wala ang kanilang ama. Sabi ng kanilang ama, may sulat, Hansel, Gretel, voice over po ito. Ganito kasi yung dating ng sulat. Mga mahal kong anak, ako'y ulitin po natin ang voice over. Syempre may take two, ganun talaga. Mga anak ko, pupunta ako sa kabilang sityo para magtrabaho. Makisama kayo sa inyong madrasa. Kahit naman ganyan matampuhin yan, mapagmahal naman niya ang impacta na yan. Huwag nyo nang ipabasa sa kanya to, kasi baka may pag-uwi ko hindi ako maka-score. Mga anak, pakabait kayo. Nagiging mabait naman yan. Parang yung mangga na pinitas sa puno na mura ay pilit pinahinog, pag kinain mo ay maasim pa rin. Kaya pakasamahan ninyo. Ganun ang surat. Sige, hintayin nyo ako. Mga 2 buwan ay babalik ako sa inyo at may uwi ako sa inyong biskwit na nakalata. Diba paborito ninyo yun? Sige, dito lang muna ako sa Cubao. O, diba? Nagulat na lang si Hansel at Gretel. Naging mabait ang madrasta at inaya silang mamasyal sa gubat. Sabi ng madrasta, o sige, baka naman isipin nyo lago kayong inaalila. Hello, tinuturuan ko lang naman sa inyo mga modern na mga kilos. Siyempre pag pumunta kayo sa syudad, magkaroon naman kayo ng urbanidad. Hello, ganun sabi ng madrasa. Punta tayo sa gubat. Sige, susubukan ko naman ng excuse me, siyempre may excuse me rin. Subukan ko naman kung paano mga pinagagawa nyo, yung binubuting-ting nyo at kung paano nyo kinakayo o sinusudsud ng kagubatan. Pero hindi alam ni Hansel and Gretel na may masamang balak ang impacta. Tontuwa naman si Hansel at Gretel na na-meet. Akala mo pupunta sa park, may dala pang mga basket, o diba? Sabi ng madrasta, o sige, ready na kayo, tara, punta na tayo sa gubat. Pero hindi lingid sa kalaman ng madrasta ay narinig ni Gretel na tumatawag pala itong madrasta sa kanyang social media friend. Sabi, ay nako, ayoko na dito sa gubat na to.
So boring talaga. Oo. Naku, yung mga tindahan naman dito, yung mga tumatambay dun na hindi man lang naghihilot. Oo, naku, napakahirap. Wala naman dito mga scrub gagamit sa akin yung mga pinatuyong bunga ng patola. Ano ba naman yun? Kinakati tuloy ako. Oo, naku, talaga itong mga dalawang bata na to, ililigaw ko to, ibebenta ko na tong bahay na to. At naku, yung asawa ko, bahala na siya sa buhay niya. Lalayasan ko sila. Ganun na sinabi ng bruha. Ganun. Nakaisip ngayon itong si Gretel. Sabi kay Hansel, Hansel, narinig ko yung kausap ni Tia. Ililigaw daw tayo. Kumuha ka ng tinapay. Kasi pag naglakad tayo, yun ang palatandaan para hindi tayo maligaw. So nagkunwaring feeling close si Hansel at Gretel sa kanilang tiya. Tiya, tara na po. Sasama na po namin kayo sa gubat. Sabi ng tiya, o sige, pero ako ang susundin nyo sa gubat kasi meron din akong alam na daan. Sumunod lang si Hansel at Gretel. Ang bilis palang maglakad ng tiyahin ni Hansel at Gretel sa gubat. Daig pa ang mga mountaineering na talagang umaakyat sa mabatong mga bundok. Mahusay din pala yung bruhang yun. Napagod si Hansel at Gretel. Talagang hinahagis ni Hansel at Gretel ang bawat peraso ng tinapay para di sila maligoy kasi palatandaan nga nila yun. Biglang nawala ang tiyahin nila. Sabi nila, Gretel, Hansel, nasa na tiya? Ewan ko, bigla na nag-disappear. Nasa na kaya yun? Naku, paano na gagawin natin? Huwag kang mag-alala, makakabalik tayo sa bahay. Kasi nga, yung tinapay, diba, pinipiraso natin sa nilalakaran natin. So makakabalik tayo. Hindi alam ni Hansel and Gretel, ang katahan talaga nila ay natural na umiral. Natural, pag nagkalat ka ng mga tinapay sa gubat, ay maraming hayop doon. Kinain ng mga ibon at ng mga insekto, ano pang babalikan nila? Dahil din nila nakita, lalo pa silang naligaw. Yun. Ganun na nangyari. Sa paglalakad nilang dalawa sa sobrang gutom, sa loob ng kagubatan, sa pusod ng kagubatan na hindi nakakasagap ng kahit anong signal, talagang pahirapan ng signal. Kahit na magbabayad ka ng monthly, pahirapan pa rin. Kahit na pag-uwi ko sa Pilipinas, ganoon din nangyayari. Nasaan na ba tayo? Nakita ni Hansel and Gretel ang isang napakagandang kubol na gawa sa candy. Takbo agad yung dalawang masisiba. Hindi, excuse me. At tinira talaga. Hansel, napakabango, napakasarap doon. Ay, ito gusto ko. Cookies and cream. Ano flavor niyan? Strawberry, sawa na rin ako niyan. Siyempre sa gubat. Tingnan naman natin. Chocolate. Naku, sarap nito. Parang, andali, titingnan ko. Parang Belgian chocolate ang lasa nito. Paano mo naman alam? Di ba nagawa si tatay ng isang beses? O, di ba? Meron siyang bisita galing abroad. Ganito ang lasa noon. Tingnan. Ay, oo nga, ito yun. Dito ako nagkanda utok dun. Sabi ni Gretel. At nagulat sila, biglang nakabukas ng pinto ng isang matandang babae. Pero napakabait at napaka-accommodating, sabi. Oh, mga iya, mukhang pagod na pagod kayo Pasok na kayo dito sa loob, mas marami pa dito. Marami pa akong ihahanda sa inyo. Tapos pagpasok nila, nakita ni Hansel and Gretel na may batang nilagay sa loob ng oven at naging biskwit. Yung pala isang bruha na may kapangyarihang taglay. Akala ng iba ay kunwarian lang pag may mga kwentuhan, pero totoo palang nangyayari. Napabulong ngayon si Gretel. Alam niyo naman, mahilig bumulong si Gretel kay Hansel. Naku Hansel, paano tayo? Ayoko maging cookies, ayoko maging golden brown. Sana naman gawin niya naman ako ng baston na candy para may kulay. Sabi naman ni Hansel, pareho pala tayong iniisip. Sana gawin niya na lang cupcake para yummy. Sabi ng bruha,
Huwag kayong mag-alala dalawa. Hindi ko kayo kakainin dahil mukha naman kayo mga payatat at inalila ko ng wasaan. Parang kilala ko yung malila sa inyo at naaamoy ko. Siguro pareho kami ng amoy doon. Parang nakita ko siya minsan sa tindahan. Pero sige, Gretel, tutulungan mo ako dito sa aking kusina at sa bahay tuwing aalis ako. Subukan nyo lang tumakas dito. Alam niyo na kung ano mangyari sa inyo. Siyempre mga inosente yung dalawa natakot. At si Hansel ay kinulong. Gusto kasi ng burong patabain yung dalawa. Talagang pinapakain si Hansel at Gretel. Gusto kasi ng buruha pareho silang iluto sabay. Ngayon merong buto sa loob ng kulungan ni Hansel. Malabo din kasi tong mata ng bruha. So pag chine-check si Hansel, inaabot niya yung buto. Payat, sabi niya, paano nangyari? Puro sugar na at carbs ang pinapakain ko sa iyo. Ayun naman ang tinitira mo. Bakit ang payat-payat mo pa rin? Siyempre si Hansel tumaba na rin. Iba naman mga tirahin, di ba? So yung buto, isang araw naglakas na loob si Gretel na palayain si Hansel, pero wala siyang susi. Dala lagi ng bruha. Ganun na nangyari. Tapos isang araw naglaro ng Bring Me. Inuuto-uto talaga ni Gretel ang bruha. Sabi niya, laro tayo, Bring Me. Masaya po yun. Baka naman ako ine-etchos mo lang. Baka puro ka eglabuhan yan. Hindi, maganda to, Bring Me. Bibigyan mo ko ng Bring Me. Siyempre, pag sinabi mong Bring Me, o pag sinabi kong Bring Me, bibigyan nyo. At pag nabigyan niya sa akin, susunod kami lahat sa gusto nyo. Apa, maganda yan. Nagvo-volunteer ka na talaga. O sige, go. Sabi ni Gretel, Bring Me a key. Yung bro, binigyan niya yung susi. Sabi, ayan. Sige, ano na? Kakainin ko na ba kayo? Iluluto ko na ba kayo? Sige, pwede na po. Balik mo na sa akin yung susi. Ang kinuwang susi ay isang patpat lang. Sabi, dala na ako maisip kung ano yung kinuha ni Gretel kasi nauubusan na tayo ng oras, malapit na ako sa shop. Kailangan bilisan ko na yung kwento. Yun, pagkaabot ni Gretel ng patpat, na syempre hindi naman tanga yung bruha. Sabi, ano to? Stick to eh. Nasaan yung susi ko? Di naghahanap ng susi yung bruha. Malapit sa oven yung bruha. Ginawa ni Gretel, tinulak yung bruha sa oven at sinarado ang oven. Naluto ang bruha at naging walaan nyo, pudding. Yung pudding, alam niyo yung mga tinapay na luma, pinaghahalo-halo, di ba? Tapos niluluto. Tapos binibenta. 3-10, ganun ang nangyari sa bruha. Yun. Saan ba tayo pumapaling na to? At ganun, nakalaya na nga si Hansel at si Gretel. Natural. Nakabaling na sila sa kanilang lugar. Biruin nyo naman, sa likod lang pala ni Mang Kanor yung bahay ng bruha na yun. Doon lang pala ang stopover ni Mang Kanor. At syempre sabi ni Mang Kanor, naku, matagal na kayong hinahanap ng ama ninyo. Di nyo ba alam, 6 months na kayong nawawala? Ha? Pakiramdam namin 1 week lang. Paano 1 week? Tingnan mo mga itsura mo, Hansel. Labong-lubo ka na, lalo na ikaw, Gretel. Tingnan mo nga yung money dyan sa mga pagbumukha mo, alsado na rin. Meron mang 3 weeks na ganyan, lolobo agad na ganyan. Ako, magsiuwi na nga kayo. Ayun, tinuro ngayon ni Hansel and Gretel na meron silang natagpuan at kinuwento nila sa kanilang ama ang mga nangyari. Pero inisip na lang ng ama na baka kwentong barbero, hindi pinirban. Pero nakita ng ama yung bahay na candy, ay tuwang-tuwa at nagkaroon na sila ng magandang candy store. Napakaganda. Lalagyan nila ng magandang mga decorations, naging theme park, at doon nagtatapos ang kasikatan ni Hansel and Gretel. Ngayon, isang malaking distributor na sila ng mga candies. Siguro sa bandang norte, doon. Kasama na siyempre yung lugar namin sa Bulacan, sa Central Luzon. Nadi-distributan naman.
Pero naku, yung isang may cake na may tatlong bear, alam niyo na kung sino yun, ako yun ang kalaban nila. Kikwento ko sa inyo yun, yung si ano at and the three bears. Ako, ayoko yung muna ikwento. Nagpapasikat din sa kainan yun. Ikwento ko yun sa next na kung bakit gano'n nangyari. O paano po? Yung po muna ang kwento natin na malapit na po sa gun shop. Tuloy na lang po natin yung kasaysayan. May kasaysayan po yan. Ayan, dito na po tayo sa shop. Pangalan po nito, Biltem. Wala pong pinopromote. Ibig sabihin, dito po sa Finland, ito po isa sa mga shops. Kung pupunta po kayo dito, tourist, na mga kailangan sa mga bahay, ito po yung magandang puntahan. At medyo marami pong murang mabibili. Dito na po tayo sa lugar. Katulad po nitong, itong grill. O, diba? $12.90. Pumapatak po ito ng mga 600 to 700 pesos sa isa. O diba, ganda po ng packaging. Pwede na po yan sa content. May magbibigay po sa akin ng gas grill, pero gusto po talaga yung luto sa uling. Mas masarap po, diba, ang lasa. Parang mas maganda po itong na to, stainless steel. $24.90. Mapatak po ito ng mga 1.2 o 1.3 ang isa. Hindi na po masama. At yamanin pa dating. Ganun na itsura sa loob. Yun. Napakaganda naman po nitong greenhouse po na to. Next time po yun ang bibili ko pag-iipunan. Kasi sa akin po plastic natatanggal. Ito plastic din naman po yung frame. Titingnan ko po kung magkano para mapag-ipunan. Baka mag-sale po pagkatapos ng summer. O diba? Ayan, nakita ko na po ang presyo, €499. Hindi ko na po pag-iipunan. Yung pera na lang po pagagawa. Kala ko mga €200, tapos pag nag-sale mga 100. Hindi po, laking halaga rin po pa. Yung pamili ito pagagawa ko na lang po ng kubo sa Pilipinas. Meron pang tambayan ng mga amiga ng ina ko. Malinis po yung pagkaka-display dito. Wala pong masyadong salespersons na mag-assist. Siyempre, style po kasi dito ng mga Finns, yung culture po nila, talagang hinahanap po nila bago po sila magtanong, kasi hindi naman po sila mga tamad. Hindi po sila superstar na nagpapastar po sa shop, gano'n. Hindi, siyempre, gano'n po yung kultura po kasi nila rito eh. Kaya ako po naglala ng oras ng pasensya kasi wala akong makita ng mag-assist sa akin. Dito po binebenta rin ng mga siit ng kawayan, imagine, o diba? Pero malinis. Presyo po $290. So mahigit 100 po, 3 pira. So kuha po para sa aking passion fruit. Mabilis po kasing lumaki. At eto, meron pong nabibiling gasera, €2.90. Pero social naman ang dating. Parang sa mga native style. $2.90 po ang isa. Ganda pong tignan. Parang gusto kong kunin props. Ayan, galing na po ako sa shop. Dito po muna ako sa kaibigan ko. Nakihinto po muna. Nagtono na po ang yelo. Nakikimerienda po ako. Nahilo po ako. Nahilo po ako sa kwento ko kanina. Mamaya pakikita ko po sa inyo yung nabili ko. Ito na po ako sa bahay. Pakikita ko lang po itong harap. Yan. Medyo natutuno na po ang yelo. Konting-konti na lang. Sa likod po magbubuhos po ako ng dried na lupa para po mas mabilis matunaw ang snow. Ayan, ito po yung binili. Bumili po ako ng table grill. Pwede rin pong pang smoke. Stainless steel daw. Tignan po natin. Dahil kapag inilawang yan mag-ornamentado po ako sa shop. Bumili rin po ako 3 bamboo stick para po sa aking passion fruit. At ito po, bumili na ako ng sulo. Kasi magtatayo ako ng tribo. Sa likod po ng backyard. Hindi, gusto ko po, namiss ko po sa Pilipinas yung ganito na maliliit po kami. Yan. Kasi nung maliit po ako, wala po kami CR. Ano lang po yung CR po sa gilid ng ilog. Yung may kawayan. Opo.
Tapos nadala po kami gasera. Wala naman po hawakan gasera. Lang po bote gawa sa bote ng gin. Tapos ginagawa pong gasera. Ganyan. Okay, garapon. Hindi ko po kinakaya yung CR po namin dahil yung po yung mga alaala na maraming bayaw sa paligid. At maraming hito at bulik sa ilog. Dahil po yung mga paano talaga na hindi po mababayaran ng pera. Yun wala na po. Ito na po yung balcon. Medyo naayos ko po. Inaayos ko lang po. Saka nililis ko po yung floor. Ayun po yung snow po dito sa likod. At least bumaba na po. Hindi po katulad noon hanggang dibdib. Ngayon hanggang ano lang po, hanggang singit. Hindi po singit ng bibi. Singit ko po yun. Tapos yung magililid ko po dito mga planters ayun. Yung tinulak po ng yelo na bumagsak po. Yung pong mga yelo na yan bumagsak po galing sa bubong. So ayusin ko rin po yan. Pero nakikita ko na po yung ground. Nako. Excited na po ako. Para matunaw po ng mabilis sa mga yellow po na yun, nakikita po nyo yun, yung lupa dry, spread ko po doon. O po kasi pag umaraw, may inita po yung lupa, pababa po yung yellow. Baka meron pong revolusyon sa kapitbahay. Makinig po muna kayo. Chismosa lang po dating. May isipin ko na po nasa kayo, telenovela. Ayan po, ganyan po ang old style. Dati po, ayan po mga kababayan, pumasok na po ako dito sa bahay. May gulo po sa kapitbahay. Para may darating po yata ng polis kasi narinig ko po isang kapitbahay. Tumawag po sa polis. Kasi sumisigaw po yung neighbor na, so itaka polis, ibig sabihin po nun, tumawag sa polis. Diretso po muna tayo sa paghardiyan. Nilihan ko na po ng tuyong lupa, ibabaw ng snow. So pag umaraw po, mabilis pong matunaw yan kasi mag-create po ng heat yung lupa. Sa pag natunaw, yung lupa magiging pataba po yan sa ground. O, di ba? Diretso na po tayo sa chismis. Hintayin ko lang po yung polis. Yung ko ba? Meron po yata ang problema yung kapitbahay. Tahimik naman po sila. Bigla po nagsikawan. Tapos sinabi, so itaka polis. Ibig sabihin po na tumawag po ng polis. Kagulat pong pag-harden po natin. Ano? May action. Una comedy yung kwento ko. Wala pa naman pong drama. May drama rin kanina. Yan ang una ko. Na-excite na po ba kayo? Chismoso lang po ako. Galit po sa chismoso. Hindi ko po chinichismis po ito Kasi bawal po talaga dito maka-istorbo po ng neighbor. At kapag ang kapitbahay po talaga ninyo sumisigaw na tumawag sa pulis, tawag po dapat. Narinig ko po yung kapitbahay na tumawag. So, hindi ko pa alam kung ano po mangyayari dito. Hindi naman po sila ng gulo. Nagkaroon po yata ang problema. Hindi pagkakaunawaan. Lalagyan ko po muna ng stick. Itong aking passion fruit. Kasi lumalago na po habang hinihintay ko po yung police. Pasensya na po hindi po ako chismosa. Ewan ko. Sa nangyari po ngayon nabigla lang po talaga ako. Ayan po mga kababayan, nalagyan ko na po ng bamboo stick. Ito pong ating passion fruit. Saka sinuportan ko po ng tali para maganda po yung kapit. At yung kapitbahay pa rin po. Ewan po kung po nangyayari. But ayoko po tumawa kasi may halong kaba rin po kasi hindi po namin alam kung ano nangyari. Nire-relax ko lang po yung sarili sa maganda sitwasyon. Ayan po, dumating na po yung mga pulis. Ayoko po i-close ang bawal po Ayan. Punta na po sa kapitbahay. Nakikita niyo po yung mga halaman ko maganda arrange. Pasensya na po. Ayun, sigawan po nangyayari. Dali lang po
Tayo na po. Update ko po kay mama. Dito po muna tayo sa living room na kung saan malapit po yung nangyayari. Patawarin po ninyo. Hindi ko naman po kasalanan na tiyempo sa gatong oras. Yan po, yung mga tanim ko. Yung pong saging, marami na pong dahon, bilis po lumaki. Yan. Ang palaya rin po, pataas na rin. Hindi ko pala lagyan ng background music to. Kasi, mabilis po ang tibok ng puso ko. Yung mga gabi po yan. Yung talong nandun po. So, yung mga ibang succulents, maganda na po, mga itsura. At yung mga talbos po natin, malago na rin. O, syempre, sa mga nagtatanong nito, ano ba yung pinagsasabi? Kasi in Finnish, ayoko po i-translate. Madidepress lang kayo. Baka sugurin nyo yung mga may utang sa inyo din. Hindi ako po i-translate. Importante po dumating po yung police para maging peaceful po rito. At labas po tayo sa balcony para mas malakas ang sagap. Hindi. Hindi po tayo lalabas na doon yung mga police. Dito naman po sa growing planter, yan. Yung mga sili, nilagay ko na po doon. Itong talong. Yan. Tapos yung Cape berry po yun. Chinese cabbage, broccoli purple, saka cauliflower. At dito naman po sa taas, huwag po natin masyadong close up kasi yung ilaw. Yung ilaw, nainitin ang utak ko kasi hindi ko masyadong marinig yung nangyari sa kabila. Yung mga matis po, ito po yung steak tomato, malaki po yan, giant. So yung mga sili, may talong din po dito. Yan, kamatis, yung okra, medyo, yan, tumataas na rin po. Dito naman po yung mangga ko, yan, may bagong dahon, dalawa. Tapos yung alugbati po, maraming salamat po sa nagsabi sa inyo, wag tanggalin. Opo, tama po kayo, nag-ugat na po. Ayan, may ugat na po yung alugbati. At tumataas kahit hindi po masyadong marami ugat. Ililipat ko rin po yan sa separate na paso. At ito po yung ating fig fruit. Malaki na rin po. Yan. Tinanong ko po sa buto. Naalala po niyo sa mga kaibigan ko po sa Facebook. Di ba? Opo, nakita niyo po yung sayote. Inispray ko po yan. Pinatutubo ko po yan. Nalagay ko po sa greenhouse. Ito po yung fig. Try natin. Malaki na rin po yung dahon po niyan. Yan. Dito naman po sa kusina na mas malakas ang saga. Tahimik na boses na doon yung mga police. Yung gabi po natin, malaki na. Yung succulents na nilipat ko po sa Mother Earth, yun isa, namumulak na po. Close up natin. Yun, nakakatawa po, di ba? At yung sitaw po natin, medyo payat po yung tangkay, pero okay lang po. Importante sa akin, tumataas naman. Kasi pag nilipat ko na po sa greenhouse yan, tataba na po yung mga dahon po niyan. Yan. Tapos dito po, yung tangkay ng kamote, ito, marami pong ugat. Yun. Tapos ito po, isang kamote, mahaba ang tubo. Pinutol ko. Yung pinutol ko, mas dumami po. Kababad pa rin po sa tubig. At yung pinya po, mahaba na rin ang dahon. Diba? Mga kababayan, ayan. Ayoko na pong i-update ko yung ano po nangyari. Ano lang po yun. Etchos ko lang po. Hindi po kasi nire-respected po dito yung privacy. Kung ano po nangyayari. Kapag may sumisigaw po talagang call the police. Dapat po ako po talaga yung tatawag. Nung dinadial ko po, sabi meron na daw po nag-report. Ayoko na lang po kasing pakita. Siyempre, ginagamit ko po yung phone ko sa pag-video rin. Kaya ni-stop ko pong bigla. Meron na daw pong tumawag. So, dumating nga po yung police. Ayoko na pong sabihin ko ano po yung nangyari kasi narinig ko po yung pangyayari. Ito na lang po gusto ko pong sabihin sa inyo. Napakaganda po ng kasaysayan ng paghahardin po natin. Parang na-apply po yung kasaysayan ni Hansel and Gretel.
Ayoko na pong magsalita. Para po maraming salamat na po sa oras na inyong nilaan. Pero pag may mga ganyan pangyayari, pasensya na po kung natatawa lang po ako. Dinadaan ko lang kasi ayoko pong ma-stress. Siyempre pag maganda sitwasyon, hindi po ko sanay talaga. Dinadaan ko po sa tawa. May mga iba't ibang emosyon po tayo. Pasensya na po. Pero pag mayroon pong sama kahit bahay na humingi po talaga ng tulong at kailangan pulis, tawagan po ninyo, mapabiro man o hindi, basta tumulong kayo. Ayun po ang pinaka-importante. Paano po? Maraming salamat po. Dahil po yung sinabi ko pong biro, hindi po yung nakikita nyo nagbibiro. Kung hindi nyo po alam talaga na nagbibiro po yung kahit bayan humingi ng tulong, at hindi nyo nakita, basta tumawag po kayong pulis. Sila naman po ang madidisiplina ng pulis kung nanlolok po sila. Hindi, basta naging concerned citizen po kayo. Yun ang ating pag-hardin for day. Maraming salamat na po sa inyo oras nila sa pinilang lakbay. Basta positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!